Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Amara POV. Kaya po kung may mga kaibigan kayo na gusto mag-chill o relax, pwede niyo po silang yayain at pupuntahin dito. Nakita ko naman na naglabas ang cellphone ng mga ibang customer and I'm sure kinokontak na nila mga kakilala nila para pumunta dito. Tumingin naman ako kay Roel at nakita ko naman na may kausap na ito sa cellphone. I'm sure inireport na niya ako kay Satanas. Agad naman lumapit sa akin si Ninong Omar. Sa itsura na mukha nito ay parang hindi siya makapaniwala sa lahat ng sinabi ko. Amara, ano yung sinabi mo sa mga customer? Sure ka ba na sasagutin lahat ni Mayor ang lahat ng o-orderin nila? Magkakasunod naman ang naririnig na tunog ng bell sa may pintuan. Tanda na madaming customer na ang pumapasok. Opo Ninong, sure yan. Ang pagbibigay ko pa ng assurance dito. Sure ako na hindi siya makakatanggi. Aba, pangalan at reputasyon ba naman niya ang nakataya kung hindi niya pagbibigyan ang kahilingan ng mga kababaihan dito. Since anghel sa lupa ang tingin sa kanya ng mga tao dito, ay patunayan niya. Agad namang umalis si Ninong sa aking harapan para asikasuhin ng mga bagong dating na customer. Ibinaba ko muna ang mikropono at lumapit sa aking bantay. Roel, nasabi mo na ba sa amo mo yung mga sinabi ko? Nag-iwas naman ito ng tingin sa akin at halatang ayaw sagutin ang tanong ko. Sumagot ka at tumingin ka sa mukha ko, kinakausap kita. Ma'am, alam niyo naman pasensya na talaga, sumusunod lang ako sa amo ko. Ang pagpapaliwanag pa nito. So anong sabi, pupunta ba? Although confident naman ako na pupunta siya, pero kailangan ko pa ding ma-confirm kung darating siya. Pero dapat dumating dahil kung hindi ay mapipilitan akong lisanin ang bahay na to at hindi na muling magpakita pa kung sakali. Uy, si Sweetie Ma'am gustong gusto nang makita ang mahal niyang si Yorme. Sweetie Ma'am? Ano naman itong pinagsasasabi ni Roel? Abay maloko din Tinutukso-tukso agad ako, hindi naman kami close. Magtigil ka at huwag kang maingay, baka may makarinig sa'yo. At agad akong tumalikod sa kanya para bumalik sa lamesa ni Clarissa. At isa pa itong best friend ko, inabuso na agad ang pakulo na naiisip ko. Inubos na nga yung mojito ko, nako-order na naman agad. Clarissa, aba, maghinay-hinay ka at baka hindi ka na makauwi. Ang pagpapaalala ko dito. Hay, grabe ka naman Amara kung makasita ka naman sa akin. Dinaig mo pa ang isang dalagitang tita. Kinuha ko ang isang baso na may laman na mojito at sumimsim. Amara, in fairness gumaganti ka kay Yorme pero mag-ingat ka, baka biglang bawiin nun mabuntis ka nang wala sa oras. Kamunti ko nang maibuga ang iniinom ko. Grabe talaga itong si Clarissa, ayun pa talaga ang naisip niya. Pero sa totoo ay parang kinabahan ako. Oo nga, shit, kailangan ko mag-ingat dahil paniguradong babawian ako nun. Nakita ko naman na halos aligaga na si Ninong at ang ilang staff. Clarissa, saka na lang tayo mag-inom. For now, kailangan ko magpasikat kay Ninong para makapagtrabaho ako dito. Tumango naman si Clarissa at tumayo na ako para tumulong sa pag-aasikaso sa mga customer. Sa isang iglap ay akalain mo kanina ay halos walang katao-tao. Ngayon ay wala na talagang maupuan. Wala na talagang bakante. Pinaalis ko pa si Roel sa pinapwestuhan nito at may papaupuin ako mga customer. Tumayo ka dyan, may uupo na customer. Ma'am naman saan naman po ako pwepwesto? At aba, ako pa ang mamumblema kung saan siya tatambay. Wala akong pakaalam, problema mo na yan. Hala, basta tumayo ka dyan, bilis. At wala na nga itong nagawa kung hindi tumayo sa isang gilid. Buti nga, mangalay ka sana dyan. Kakabantay mo sa akin. Bigla naman dumagundong ang ingay sa loob ng bar na ito. Naghihiyawan ng mga tao.
Parang alam ko na dumating na si Satanas at nagkakagulo na ang kanyang mga sugo. Lalong lumakas ang hiyawan ng mga tao at ang malala, halos nakita ko yung ibang babae na halos mamatay sa kilig nang makita si Leon. Holy shit. Okay, stop self. Huwag kang maa-attract at demonyo yan. Demonyo yan. Ang paulit-ulit na sabi ko sa aking isipan. Like seriously, mukhang pinaghandaan niya talaga ang pagpunta dito. Halatang umuwi muna sa bahay at nagpalit ng damit. Nakasuot ito ng white t-shirt na may blazer, nakamaong pants at naka-shades pa. Yung get-up look niya ngayon ay parang may pagka-mix ng bad boy, rockstar flair or whatever. Oh my God! At ang matindi pa ay may pinamimigay na siya na tig-isang pulang rosas sa bawat kababaihan na madadaanan niya na nandito sa loob. Like what the hell is happening? Malamang sa malamang kahit walang botohan na magaganap, panalong panalo talaga ang hinayupak na lalaki na ito. Napakagaling talaga at parang nadagdagan pa ata siya ng tauhan ngayon. Apat-apat na tao ngayon ang umaalalay para hindi siya sunggapan ng mga babae habang inaabot ito ang tigi-isang piraso ng red rose. At ang mga haliparot naman na kababaihan sa bayan na ito ay nakalimutan na ata maging isang dalagang Pilipina. Yung iba ay kung makatili ay parang mahihimatay. And then, like what? Nakita ko naman si Clarissa na halos nakikipagbardagulan na sa isa sa mga tauhan ni Leon. At gusto niya ata makipagkamay at sumigaw pa ng, Kilala ako niyan, di ba Yorme? Napahawak naman ako sa aking noo. Mali ata na nayaya ko pa si Clarissa dito at halata na may tama na ito ng alak. And OMG, ayan na, papalapit na siya sa akin. At nang nasa harapan ko na siya, ay imbes sa isang rosas, ay 3 ang inabot niya sa akin. And then, nagtuloy-tuloy na ito ng lakad at nagpunta na sa stage na tila alam na talaga niya ang gagawin niya kahit hindi ko pa siya nabibriefing. Napatulala at napakangala lamang ako sa ginawa niya. Nakita ko naman ang isang tauhan niya na inabot ang gitara. My goodness, may nagbabalik na naman na alaala. Laking pasalamat ko lang talaga at hindi niya ako nabuntis noon. Kahit wala pang nangyayari sa aming dalawa, sinimulan ko na agad ang pag-inom ng birth control pills. Ayun kasi ang ginagawa ni Clarissa at binigyan niya ako noon. At kahit wala pang nangyayari sa amin ay inunahan ko agad ng inom. Dahil nga masyado siyang mabilis kaya nagsiguro na agad ako nung panahon na iyon. Buti na lang talaga. At aba, hindi naman halatang ready ang team niya. May dala atang props ang mga tauhan niya. May mga bit-bit na speaker. Tapos, nag-aayos ng microphone stand at nang maayos ay agad na pumesto si Daniel Padilla ay Mayor Leon sa stage at isinukbit ang kanyang gitara. Ang awiting ito ay para sa inyong lahat. Sana po ay magustuhan ninyo. Para daw sa lahat, pero yung mga mata niya ay nakatuon naman sa akin. Sinimula na ni Yorme ang pagtugtog ng gitara. Holy shit! Mukhang kailangan ko na naman atang simulan ang pag-inom ng birth control pills. Hindi magkamayaw ang mga kababaihan na nandito ngayon sa loob ng resto bar ni Ninong Omar. Nabibingin ako sa kakatili ng mga babae dito na akala mo ay kinakalabit dahil sa ginagawang pangharana ng kanilang mayor. Mukhang wrong move ata ako sa ginawa ko. Hindi mukha, wrong move talaga. Talagang challenge accepted ay masyadong ginalingan. Imbes na naka 1 point na ako sa pagganti, ay back to 0 na naman. Medyo nakalimot ako sa part na nasa politics nga pala siya at ito ang forte niya, ang mambola. Hindi naman katakataka at ginawa niya sa akin dati, di ba? At ito namang mga haliparot na kababaihan ay nabigyan lamang ng isang pirasong rosas ay halatang halata na ready nang ibuka ang kanilang bulaklak dito kay Yorme. Like whatever, bahala na sila, wala akong pakialam. Napatingin naman ako sa 3 red roses na hawak ko at napasmile ako pero saglit ko ding binura ang ngiti na yon. Like what the hell? Oh no, please, stop self. Ipinagpatuloy ko ang panonood sa performance niya. Talaga ba? Bakit parang kulang? Wala yung silangan. Napatili bigla si Clarissa
Ang sakit sa tenga ng tili niya na biglang sumulpot sa likuran ko at hindi pa nakontento sa kakatili. Iniyug-yug-yug-yug naman niya ang magkabila kong balikat habang nasa may likuran ko siya. Hindi naman masyadong halata na kilig yan. Ang swerte-swerte mo talaga, Amara. Kung ako sa'yo, gapangin mo na yan mamaya. Sige ka, mauunahan ka pa ng iba. Kung single nga lang ako kahit magkagalit pa tayo, aagawin ko talaga sa'yo yang si Yorme. Nilingon ko siya at nilakihan ng mata at agad na tumingin sa paligid. Buti na lang, ang lahat ng atensyon ng mga tao ay nakay Leon na tila ba tumigil ang kanilang mundo. Loka-loka talaga itong si Clarissa. Talagang sabihin pa na ganun ang daming tao dito. Hanggang sa natapos na nga ang singing performance ng masipag, mabuti at mapagmahal na nag-iisang Mayor Leon Guevara. Diyos ko, wala bang kapagod-pagod ang mga bunganga at kamay ng mga tao dito at walang tigil sa pagtili at paghiyaw at pagpapalakpakan. Hindi na nakakatuwa, lalo na itong si Clarissa. Nasasaktan ako ng sobrang pagkakilig niya. Halos matutumba na ako sa kakaalog niya sa akin. Nakita ko naman agad na lumapit si Ninong Omar kay Leon at nakipagkamay. Malamang nagpapasalamat. Pero si Ninong, naku, kumaway sa akin at pinapalapit ako. Okay, ako ang gumawa ng pakulo na to, so kailangan ko siyang harapin. Kaya ko to. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga at lumapit sa kanila. Pinadaan naman ako ng mga bodyguard niya na humaharang para hindi makalapit at masunggaban si Leon ng mga babaeng nagkakandara pa makalapit sa kanya. Like Eddie Wow, siya na ang heartthrob. Maraming salamat po ulit, Mayor, at lalo na sa'yo, inaanak. Nako, ikaw pala ang magbabalik ng swerte sa negosyo ko. Nako, tanggap ka na para magtrabaho dito. Kaso sabi ni Mayor kailangan nyo na daw umuwi agad. Holy shit. Nakita ko naman ang pagmumukha ni Leon na pangisi-ngisi. Paki-message or tawagan nyo na lang ang assistant ko bukas kung magkano ang babayaran at pasensya na po talaga at kailangan na namin agad umalis ni Amara. Tumangutango naman si Ninong Omar sa sinabi ni Leon at muling nagpasalamat. Nang tumalikod na si Ninong Omar ay hinawakan ni Leon ang isang braso ko at binulungan ako. Humanda ka sa akin mamaya. Oh my God, kinakabahan ako. My goodness, kailangan makaisip agad ako ng paraan kaya agad kong kinuha ang mikropono at nagsalita. So hello everyone, nagustuhan niyo po ba ang performance ng ating butihing mayor? Dahil sa mga narinig kong sagot ay may naisip naman ako. Siyempre, dahil mahal kayo ni Mayor, hindi lang isang kanta ang iaalay niya sa inyo ngayong gabi. Nagsimula na naman ang dagundungan ng ingay sa loob ng bar na ito. Naghiyawan na naman ang mga kilig na kababaihan. Kita ko naman ang masamang pagtingin sa akin ni Leon, pero maya-maya ay ngumiti din bago nag-angat ng tingin sa mga tao. Kung alam lang ng mga tao ang peking ngiti na ipinapakita ng lalaking ito. Lumipat naman muli siya ng tingin sa akin, pagkatapos ay lumapit at muling bumulong. Lagot ka sa akin mamaya. At isinukbit na niyang muli ang kanyang gitara na para bang pinaparating sa akin na challenge accepted. Pagkatapos siyang ibulong sa akin iyon, ay muli siyang nag-angat ng tingin at nginitian ang kanyang mga sugo ay audience pala. Napapalunok naman ako sa sinasabi niya. Hindi ko na malaman kung anong mararamdaman ko. Parang natatakot pero deep inside, parang na-excite. Naku talaga self, tumigil ka. Hindi pwede. Malalagot ako kay mama nito kapag nagkataon. Bumaba na ako sa mini stage at naglakad na para puntahan kung saan nakapwesto si Clarissa. Nang makalapit ako kay Clarissa, ay agad ko siyang niyaya para pumunta sa restroom. Teka, wrong time ka naman no? Papanoorin ko pa si Yorme. Ang reklamo niya pero wala naman siyang magawa nang hilahin ko talaga ang isang braso niya kaya napasunod ko din siya. Nang nasa pintuan na kami ng banyo ay laking gulat ko nang may nakasunod na pala sa amin ang magaling na bantay. Walang iba kundi si Ruel. Seryoso ka ba talaga? Magbabanyo lang kami. Ano, gusto mo sumama ka sa loob? Panoorin mo kaming umihi? Ang inis na inis kong sabi dahil sa totoo lang masyado namang OA itong si Ruel.
Pasensya na po ma'am. Uulitin ko lang po, walang personalan. Trabaho lang pero wag po kayong mag-alala, hindi naman po ako sasama sa inyo sa loob. Dito lang po ako sa labas ng banyo, magbabantay at maghihintay. Nakakainis ka talaga, Leon. Halos pabalibang kong isinarado ang pintuan sa single-use restroom na ito. Pero agad ko ding pinagsisihan at baka masira pa, lagot ako kay Ninong Omar kapag nagkataon. Buti walang tao dito sa banyo dahil lahat sila ay busy sa kakapanood sa performance ni Yorme. I locked the door at pagharap ko kay Clarissa ay nakaupo ito sa toilet seat at naihi. Tingnan mo to, aayaw-ayaw pa mag-CR, ihing-ihi na pala. Uunahin pa ang panonood kay Han? Yung demonyong ex ko pala, ano ba yan? Rinig na rinig naman sa loob ng banyo ang kinakanta niya dahil nakikisabay na din ang audience sa kanya sa pagkanta. Tumayo na si Clarissa at kumuha ng tissue. Manhid ka ba, Amara? Pakinggan mo nga yung kinakanta ni Yorme. Halatang patama sa'yo tapos kanina, hindi mo ba napansin talagang itinira ni Yorme yung 3 piraso ng rosas para talaga mabigay sa'yo? Sinasabi niya yun habang inaayos ang kanyang sarili. Hinintay ko siyang matapos hanggang sa naisuot na niya pabalik ang suot niyang pantalon. Pero ang magaling kong best friend ay talagang bully. Nakisabay pa talaga sa pagkanta sa mga tao sa labas para lang asarin ako. At talagang feel niya. Talagang inilalapit pa niya ang mukha niya sa mukha ko habang kinakanta niya iyon. Hinintay ko siyang matapos sa trip niya bago ako nagsalita. Oh, tapos ka na ba? Tumango naman ito. Okay, sundan mo ako. Ibinaba ko ang takip ng toilet bowl at tumutong doon at binuksan ang sliding window. Nagets naman agad ni Clarissa ang balak at gusto kong gawin. Nababaliw ka na ba, Amara? Medyo tipsy na ako, may tama na ako. Hindi ko na kayang umakyat dyan. Huwag ka dyang umakyat, sa katawan ka na lang ni Yorme umakyat. Tama nga siya, may tama na siya. Hindi lang sa alak, pati na rin sa utak at kung ano-ano na ang pinagsasasabi niya. Bakit ba kasi siya sabik na sabik sa alak? Ayan tuloy, naparami ang inom niya. Sige, dun ka sa pinto dumaan, palabas, at abangan mo na lang ako sa sakay ng tricycle. Total naman, ako lang naman ang bantay sarado kay Ruel. Bumaba muna ako saglit dahil lalabas si Clarissa ng banyo at kailangan kong ilak ulit ang pintuan at saka ako bumalik para sa gagawin kong pagdaan sa bintana para makalabas sa bar na ito nang hindi makikita ni Ruel. At para makatakas na din kay Leon. Makikitulog muna ako kina Clarissa. Sabihin ko na lang kay mama, na-miss ko ang best friend ko. Napansin ko naman na parang tumatahimik na ang paligid. Tapos na ata na mag-perform si Leon. Hay nako, kailangan ko ng bilisan. Nagmadali akong tumungtong at lumusot sa bintana. Kasya naman ako dahil sliding window ang design noon. Yun nga lang ay parang medyo mataas ang tatalunan ko. Pero kaya rin naman, kayang-kaya ko. At ayun nga, nagawa kong tumalon. Yun nga lang, medyo nadumihan ang pantalon ko. Kaya pinagpagan ko muna. Pero nang nag-angat ako ng tingin, ay laking gulat ko na nasa harapan ko na si Leon. Ngumisi ito at sinabing, "Time to go home, sweetie." Holy shit. Leon POV. Challenge accepted. Iyan ang sagot ko sa hamon ni Amara Sweetie. Talagang pinaghandaan ko ang pagpunta sa resto bar ng Ninong Omar niya. Hindi lang pagkanta ang ginawa ko. Nagdala pa ako ng mga pulang rosas para ipamigay sa mga babae na nandito sa bar ngayong gabi. Since ladies night, madami talagang babae ang nag-chill or nagre-relax kaya tig-1 piraso lang ang binigay ko sa bawat isa para magkasya. Nagtira ko ng 3 pirasong pulang rosas para sadyang ibigay kay Amara Sweetie. Kita ko naman na napatunganga na lang siya sa ginawa ko. Hindi siguro siya makapaniwala na dinagdagan ko pa ang pakulo niya. Anong akala niya? Uurungan ko ang hamon niya? Kunwari pa siya. Siguro, namimiss niya lang talaga ang boses ko. Kaya gusto niya akong pakantahin. Gamitin pa ang kababaihan ng bayan na ito. Pwede naman niya akong pasukin sa kwarto ko at mag-request kung gugustuhin niya. Ilang gabi na akong puyat kakaantay sa kanya, pero wala. Nagmamatigas itong si Amara ko. Sa oras na matapos ko ang challenge niya,
sisiguraduhin ko na siya naman ang babalikan ko. At sa wakas, nagawa at natapos ko na ang pagkanta. At pagkatapos ay lumapit na sa Ninong Omar niya para magpasalamat. Nakita ko naman na sinenya ni Ninong Omar niya ang inaanak niyang si Amara para lumapit sa amin. Pero bago pa man siya makalapit ay agad na ako nagpaalam at ipinaalam ko na si Amara ay kailangang umuwi sa bahay namin. Pinasalamatan niya si Amara at sinabi pa na siya daw ang swerte sa negosyo at bahagya pa akong nagulat nang sinabi nito na tanggap na si Amara sa trabaho. Fucking fuck, kaya pala. Mautak din talaga itong si Amara. Pinakanta-kanta pa ako para sure na tanggapin siya dito sa resto bar ng kanyang ninong. Talagang gumawa siya ng paraan para hindi siya makapagtrabaho sa aking tanggapan. Nautakan na naman ako ni Sweetie. Dami na niyang atraso sa akin. Paki-message or tawagan niyo na lang po ang assistant ko bukas kung magkano ang babayaran. At pasensya na po talaga at kailangan na naming agad umalis ni Amara. Ang sabi ko pa sa ninong niya. Tumango-tango naman ang Ninong Omar niya at muling nagpasalamat. Nang tumalikod at umalis na sa harapan namin ang Ninong Omar niya, ay agad kong hinawakan ng isang braso niya at inilapit ko ang labi ko sa tenga niya para sabihing, humanda ka sa akin mamaya. Halata sa mukha niya ang kinakabahan, pero nagulat ako nang kinuha na naman niya ang mikropono at nagsimula na naman siyang magpa-challenge. Sinabi niya pa sa audience na hindi lang isa ang kanta na iaalay ko ngayong gabi. Sa totoo lang, ay nanggigigil na ako kay Amara, pero kailangan kong magtimpi lalo na at madaming mamamayan ang nanonood sa amin. Nagsimula na namang dumagundong ang ingay sa loob ng bar. Wala na akong nagawa kung hindi ngitian na lamang ang mga kababaihan dito at muling nag-alay ulit ng isang awitin, pero bago ko yun gawin ay muli akong lumapit kay Amara para ibulong ang mga katagang, lagot ka talaga sa akin mamaya. At kinulubit kong muli ang gitara at sinimulan muli ang pagkanta. Napansin ko naman na nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad at halos kalad ka rin na si Clarissa kung saan. Parang nahuhulaan ko na ang balak niya. Mukhang tatakasan ako ni Amara. Pero mabuti na lang alerto si Ruel dahil nakita ko na sinundan niya ang dalawa. Ipinagpatuloy ko lang ang singing performance ko at hinimo ko ang mga audience na sabayan ako sa pagkanta. Dahil medyo pagod na din ako at medyo nawala na ako sa konsentrasyon dahil hindi ko na nakikita kung nasaan si Amara ko. At sa wakas ay natapos ko na din ang pa-challenge ng aking Sweetie. Agad ako nagpaalam sa audience at halata sa iba na parang ayaw pa nila akong umalis. Pero wala na din naman silang magagawa at kailangan ko nang umalis para hantingin si Amara kung saan man siya nagtatago. Now, it's payback time. Kagaya nga ng ibinulong ko sa kanya kanina, ay lagot talaga siya sa akin. Agad kong pinuntahan si Ruel habang nakasunod ang ibang tauhan ko para harangan ang mga kababaihan na gustong makalapit sa akin. Nakita ko na nakatayo siya malapit sa restroom. Malamang doon nagtatago si Amara ko. Pero nakita ko na lumabas na si Clarissa. Yorme, grabe ka talaga, ang pogi-pogi mo. Halatang lasing na si Clarissa. Nginitian ko na lamang siya. Kumusta Clarissa? Si Amara, nasaan pala? Bakit hindi mo kasabay lumabas? Ang tanong ko sa kanya kung nasaan ang magaling niyang best friend. Nandoon umaakyat sa bintana. Naihi pala. Huli pero hindi kulong. Matindi din itong si Amara ko Talagang aakyat pa ng bintana para takasan ako. Dahil lasing na nga si Clarissa, ay sinabihan ko siya na ipapahatid ko na siya sa isa sa mga tauhan ko. Pero sabi ni Amara, abangan ko daw siya sa sakay ng tricycle. Ang napapapikit pa na sabi nito, huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa best friend mo na ipinahatid na kita para hindi na siya mag-alala sa'yo. Ay, ang bait naman. Nakakakilig kayong dalawa. Sige nga, good night na. At pumayag na din ito magpahatid sa isa kong tauhan. Tinaray ko pang pihitin ang pintuan ng restroom, pero wala, nakalak talaga. Kaya lumabas na kami sa resto bar. At since nasa labas na kami, ay wala na mga babaeng nasugod para sunggaban ako.
Sinabi ko sa mga tauhan ko na magantay na lang sila sa may sasakyan at ako na lang ang umikot kung saan nakapwesto ang restroom. Agad ko namang nakita si Amara na pinapagpagan ang suot niyang maong pants. Siguradong nadumihan yung pantalon niya. Nang pag-angat niya ng tingin ay nagulat siya nang makita ako. Akala mo matatakasan mo ako, sweetie. Nginisian ko siya at sinabing, "Time to go home, sweetie." Akman tatakbuhan niya ako pero agad ko siyang nahuli at niyakap mula sa likuran. "Leon, ano ba?" Ang reklamo niya. "Aba, tumatakbo ka, malamang hahabulin kita." Ang bulong ko pa sa mga tenga niya. "Ano ba, Leon? Hindi na nakakatuwa yung ginagawa mo, ha?" Ang sabi niya habang patuloy din siya nagpupumiglas. "Bakit? Yung ginawa mo ngayon nakakatuwa ba? Since ikaw ang nagsimula nito at hinamon mo ako at pinakanta mo pa ako, hindi lang isa at ginawa mo pang dalawa, kaya ngayon, ikaw naman ang i-challenge ko." Inilapit ko ng husto ang labi ko sa tenga niya para ibulong ang challenge na ipapagawa ko sa kanya using my husky voice. Mamayang gabi pagdating sa bahay, pumasok ka sa kwarto ko at gusto ko na luhuran mo ako at ikaw naman ang kumanta. Amara, POV. Mamaya pagdating sa bahay, pumasok ka sa kwarto ko at gusto ko na luhuran mo ako. Ikaw naman ang kumanta. Halatang halata talaga na inaakit niya ako. The way ng pagkakasabi niya yun sa akin. Masyado naman atang delusional itong si Leon. As if naman gagawin ko sa kanya ulit iyon. Pero syempre, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na ayaw ko nang ulitin iyon. Kailangan mapaniwala ko siya na game ako sa challenge niya para hindi niya ako pahirapan. Tumigil na ako sa pagpupumiglas at napapagod lang ako dahil masyado siyang malakas. Bahagya akong tumawa at since na nakayapo siya sa akin mula sa likuran ko, ay ipinaling ko ang aking ulo para makita ko ang mukha niya. At ngayon nga ay nakatingin na kami sa isa't isa. Ngumisi ako bago nagsalita. "Bakit, Han? Na-miss mo na ba?" Kitang-kita ko naman na nagbago ang aura ng mukha niya. At napangisi din siya. My goodness, paano ko kaya siya mauutakan mamaya? Naramdaman ko naman na unti-unting lumuwag ang pagkakakapit niya sa akin hanggang sa tuluyan na niya akong pinakawalan pero nagulat ako sa ginawa niya. Mula sa pagkakatalikod ay agad niya akong inikot paharap sa kanya. Magkadikit na ngayon ang aming mga dibdib. Kaya ramdam na ramdam ko ang parehong init sa katawan namin na parang gustong kumawala. Ultimo ang parehong paghinga namin ay talagang nararamdaman ang init at bigat. Pinagbunggo niya ang aming mga noo at konting-konti na lang ay malapit na maglapat ang aming mga labi. My goodness, supposed to be ay sasakyan ko lang siya kunwari sa trip niya. Pero sa nangyayari ngayon, ay ultimo sarili ko ay hindi ko kayang pagkatiwalaan. Parang gusto ko siyang sunggaban ng halik, pero bago ko palang maisip ang bagay na iyon, ginawa na niya. Sinimula na naman niya akong halikan at hindi naman ako makagalaw. Holy shit, hindi lang kaba ang rumaragasa sa akin sa mga oras na ito. I feel so hot and wet down there right now. Oh my God, I can't take this anymore. Para akong mababaliw kung hindi ko pa igagalaw ang aking labi. I started to answer his kisses. It feels warm and tastes sweet at the same time. Naramdaman ko na naman ang mga kamay niya na nagsisimula na namang humagod-hagod sa may likuran ko at tila naging hudyat yun para matauhan ako. Agad kong pinutol ang halikan namin pero hindi naman ako agad-agad makalayo sa kanya dahil ang mga kamay niya ay nasa may likuran ko at mahigpit na naman na nakakapit at parang ayaw talaga akong pakawalan. My goodness, sandali akong nakalimot. Nandito nga pala kami sa likod. Agad kong nilingon ang paligid at buti na lang walang tao. At buti din ay hindi siya nagsama ng tauhan niya nang pinuntahan niya ako dito. At sobrang nakakahiya talaga. Baka makita pa na naghahalikan kami. Parang nagets naman ni Leon ang ginawa kong pag-scan sa paligid namin. Tara, uwi na tayo agad para walang makakita sa gagawin natin. Sabay hila niya sa akin para umalis na kami sa lugar na ito.
Masyado naman itong filingero. Oo nga, I answer his kisses pero hindi ibig sabihin ay payag na ako sa challenge niya. Pero wait, parang may nakalimutan ako at isa pa, paano nga pala nalaman ni Leon na nandito ako? Hays, si Clarissa talaga. Pero wait, lasing nga pala siya, kailangan ko siyang maihatid sa kanila. Ang bilis ng lakad ni Leon, halatang nagmamadali dahil sa isang iglap ay nasa tapat na kami ng sasakyan niya. Wait, si Clarissa, lasing na siya, kailangan ko siyang ihatid sa bahay nila. Ang sabi ko pa kay Leon at ginamitan ko pa siya ng paawa effect eyes. Ipinahatid ko na siya sa isa sa mga tauhan ko at isa pa, huwag mo akong niloloko sweetie, hindi gagana yung puppy eyes mo sa akin. Sakay! Ang maotorisado niyang utos sa akin. Hinawakan niya pa ang ulo ko para maiuko ako na para bang isa akong kriminal na ipinapasok ng pulis para lang maipasok sa loob ng sasakyan. Hayop ka talaga, Leon. Kung kanina ay parang nasa mood na ako, nawala na ng lahat ng iyon nang dahil sa ginagawa niyang pagmamando sa akin. Dating gawi, kami lang ang nasa loob ng sasakyan niya at yung kanyang mga tauhan ay nakahiwalay at nakasakay sa ibang sasakyan na nakasunod lang sa amin. Nung una ay tahimik lang ako dito sa loob pero maya-maya ay nagsalita na din siya. Amara, sweetie ko, buti pala nakapag-gitara ako kanina. Ang tagal ko na din kasing hindi nagagawa iyon eh. Ano namang pinagsasasabi niya? Ano naman ang pakialam ko kung ngayon lang ulit siya nakahawak ng gitara? Para sa walang kwentang conversation na ito na gusto niyang simulan, sige, makikipag-usap ako. Bakit hindi mo kasi gawin palagi? Ang sagot ko sa kanya habang nakatingin lang ako ng straight sa daan na dinadaanan ng sasakyan namin. Wala ka naman dito eh. Alam mo naman, ikaw lang ang kinakantahan ko. Kanina kaya lang ako pumayag dahil request mo yun. Ayun oh, bumanat na siya. Bakit parang kinikilig ako sa mga sinasabi niya? Pero I need to remind myself na huwag basta-basta maniniwala sa mga sinasabi niya. Sa totoo lang ay pilit kong pinipigilan ang ngiti na gustong kumawala sa aking labi. Kaya tumingin na lamang ako sa kabilang side ng bintana para umiwas ang tingin sa kanya. At isa pa, ayos na din pala na ginawa ko yun. At least, na-practice ko yung daliri ko kanina dahil mamaya ikaw naman ang gigitarahin ko. Ang dagdag pa niya. Dahil sa sinabi niya ay napalingon ako sa kanya. Kahit na nagmamaneho siya, ay nagawa niya akong lingunin saglit para kumindat sa akin kasabay ng pagkagat niya ng kanyang labi at sabay tingin sa may babanggit na ako ng isang mabilis at pagkatapos ay balik ulit sa daan ng kanyang paningin na parang walang nangyari. Holy shit! Parang na-excite ako sa sinabi at ginawa niya at bukod pa doon, parang lalo naman akong nabasa. Like literally, I'm dripping wet right now. Walang hiya ka talaga, Leon. Isa ka talagang malaking tukso sa buhay ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Papayag ba ako or hindi?